mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is March 31, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Big Nest poultry and Filo ka lang ito dito sa may dalandanan po yan, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Inniques Medical Clinic sa may Baguio, may Kawayan, Bulacan. Walang booking dyan, kaya naayaw ko magawi dyan. Okay, so magbabalik po tayo. Kailangan nating mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito nagpawang dito naman po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Maraming beses ko nang nasubukan kasi walang booking. Sumaobli kang bumalik na walang layo pabulakan malayo. Baka hindi naman pa pwede pa kalayuan. Minsan naman meron, pero dalang talaga. Sumaobli ka kang babalik o magpapagapang ka. Dati po pwede yun dahil medyo mura-mura pang gasolina. Ngayon napakamahal. Kailangan bawat gapang mo mayroon talaga ngayon. Talo ka pag wala. Well, sa mga ordinaryong nakakapanood siguro nito, hindi nila naiintindihan yan. Yung walang alam sa hindi walang alam, kulang lang sa ideya sa takbo sa kalsada siguro. Doon sa amin ayun, pwede. Wala. Siyempre natin madamay sa mga malitampang ng ating mga kalye. Kita mo yan mga kapuso, grabe yung ginawa nila sa Pilipinas. Never natin naranasan yung gasolina nilalakaw. Ano tayo, collateral damage? Oo, naman. Kita mo naman yung nagpa-full tank ng sasakyan sa may sipot. Diba? Di ba mga kapuso? Diyos mo. Anyway, Maganda na idea na sige panagutin natin si Trump, pero na may proper menu. Ang problema natin dito
pwede sa ICC. Eh. Hindi ka na member ng ICC. Ayun nga, saan ba natin pwede? Dapat meron pa rin po Oo. na mapapanagot natin sila, mga kapuso. Pwede kaya yung sa legal system ng Amerika? Hindi ko alam, baka impeachment, di kaya? Pwede. Diba? Pero kailangan gawin mo sumunod yun ngayon na. Diyos ko, mga kapuso. Sandali, mga kapuso, meron na tayong traffic report, mga kapuso. Ay, kalsada! Nasa linya natin si Charlie Nazares ng MMDA Metro Base. May nagkasagian. Yung masasakyan po ito sa EDSA Guadalupe. Nagtutulog po kayo ng magbibigat ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound. Si Charlie. Charlie, hello. Magandang umaga sa inyong dalawa, sa Mangway at sa Joel. Yes, good morning. At sa mga oras na ito nga, magbigat ng daloy na traffic side sa southbound. Mula na po dyan sa may tapat ng Mega Mall hanggang dito sa may Guadalupe. Ang kailan nga nito yung limang sasakyan ay nagkasagian dyan sa may alternate lane ng EDSA, yung bike lane, katabi ng bike lane yan. So yung dalawang linya na po yun, yung na-occupied kanina ng limang sasakyan. At sa ngayon po ay naitabi na yung limang sasakyan at nakalinya na sila dito sa bike lane. Pero ito'y nagdudulot pa rin po ng pagbibigyan sa daloy ng traffic sa EDSA southbound. Ilang linya yung nadaraanan, Charlie? So sa ngayon yung nadadaanan na yung apat na lane ng EDSA at ang occupied na lang po ng mga involved vehicles ay yung bike lane. Volume na lang yun yung naiipon. Yes, volume na lang po yan. Wala namang nasaktan na nasabing aksidente. Salamat, Charlie. Thank you, Charlie. Salamat din po at magandang umaga. Nasa linya natin si Miss Aurora Mendoza, manager po ng Batangas Sport kasi may kahapon. Meron bagong panuntunan pala, no? Ito yung... Diyan sa, ewan ko, sa Batangas Sport lang po ito. Oo. Ito yung oras. Online reservation Yan. assistance system or oras. Oras, mga kapuso. Gusto nito, mapadali, mapagaan, maging komportable ang biyahe ng mga pasahero sa Batangas Port. Pero this is another layer. Parang nagulat lang kahapon yung mga Pwede naman biyahero. online. Nagka-problema yata. Bakit daw, bakit meron ganitong klase ng... Sige, pa-explain natin sa Batangas Sport, ano ba itong oras na ito, online reservation assistance system. Doon sa mga walk-in lang yata ito, Wengay, no? Oo. Si Miss Aurora Mendoza nasa ating linya. Ma'am, magandang umaga si Wen, tsaka si Joel po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa po. Alright, ma'am, napulaga sila doon sa oras, no? Online registration assistance system. Ano ba itong oras na ito? At paano dito mapapabilis po yung proseso ng mga pasero dyan po sa Batangas Sport? Dito po sa Batangas po. Oras po is online reservation assistance system po. Ito po ay isang sistema kung saan pagka nakapag-book sila nakapag-register sila online and then verify dito sa Port of Batangas, ito po ay guarantee na makakakuha sila ng ticket ng barko agad-agad pagdating sila sa Batangas Port. Okay. Pero sino po ba ang pwedeng gumamit ng oras? Ito ba ay para sa walk-in lang? Walk-in passengers? O pwedeng days before bumiyahe, pwede ka nang mag-oras? Okay po. Ito po ay sa sistema po na ibinigay po ng PCO at ito po ay 3 hours before sila mag-enroll, naka-register at magpa-verify po nila yung kanilang registration. So let's say po nag-register po sila ngayon and then ang alin pa naman nila ay sa Thursday, pwede na po nilang magpa-verify at pwede na po silang bumili ng ticket for that specific day. Para po pwede na Dito po tayo? pagdating. Okay, online app ba yun, ma'am? Pwedeng i-access? Hindi naman ito one way, no? Hindi, kasi may stoplight eh, kaya hindi siya one way. Talagang solusyon dyan yung kanal. Dapat nilalakihan yan. Tapos doon sa may mismong aagusan dyan, yung
Anong tawag doon? Yung pinaka ano na dulo na. Dapat doon walang makabarado. Kasi kahit na malaki dito kung sa agusan niya barado naman, wala din. Pupuntahan, wala na din. Ginawa ng simento. Yan kasi yung ano, epekto yata na yung ginawang corruption na yan, yung flood control, di ba? Di ba dito yun sa Bulacan banda area? At na dapat dadalo yung tubig doon. Wala eh. Ginagawa nila wakot ng prato. Hindi daw crisis. Kasi yun nga, sabi naman ang wangso. Kurakutin muna yun. Tapos pagkatapos 2028, ulis na sila ng bansa. Oo. Kalaban mo. Pagpupulong talaga ni Sir Sara. Pulong talaga yung... Yan talagang politika. Gantihan yan. Oo. Walang katapos. Dinismiss na naman Walang yata yung impeachment eh. walang katapusang ano, walang katapusang Kasi gantihan alam na nila yan. na kukulong sila kung pasaway ko. Hindi, ano pa lang naman yata, nag-file pa lang ng TRO. File pala, Yan yung sinasabi nilang delaying tactic. Nag-drop na natin sila, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala, this is Jam, the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Sa isang bus terminal sa EDSA Cubao sa Luzon, Quezon, wala nang mabibiling ticket para sa air-conditioned bus na patungo pong Bicol hanggang April 2, Huwebes Santo. Dahil dito, nagtiis na lamang po ang iba na sumakay sa ordinary bus para lang makauwi sa probinsya habang ang iba naman nagtyaga bilang chance passenger sa air-conditioned bus dahil sa mainit na panahon. Napansin-pansin naman na bagamat fully booked na ang ilang biyahe, mas kakaunti po ang umuwi po ngayon sa probinsya kumpara po noong Semana Santa noong nakaraang taon. Mga expressway sa Luzon, maluwag pa ngayong Martes Santo. Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, hindi pa po nila naitatala ang bukso ng mga motorista sa iba't ibang expressway ngayong Semana Santa. Posible umanong magsimulang dumami ang mga sasakyan simula bukas ng tanghali o kaya naman ay hapon. Gayun man dahil sa mataas ng presyo ng produktong petrolyo, inaasahan nilang hindi rin ganun karami ang babiyahe ngayong Semana Santa. Aning sa mahigit 800 driver sa Calibo, Antique at Roa City, dyan naman sa Capiz, positive sa drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Nakulat po ng GMA News sa nasabing bilang, 5 ang nagpositibo sa paggamit naman ng shabu, habang isa ay nagpositibo naman sa paggamit ng marijuana. Kinabibilangan ito ng 5 tricycle drivers at isang jeepney driver. Nakatagda pa silang sumailalim sa confirmatory test, pero pinarpisya na ng LTO ang kanilang mga lisensya. Pagdating naman sa excise tax sa langis, wala nang saysay dahil sa napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Melencio Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ANTODAP, sobrang bigat na para sa mga tsuper ang sunod-sunod na mega oil price hike. Mas malaki na rin po ito kumpara sa mababawas kung aalisin ang nasabing buwis. Matatanda ang meron na pong batas na nagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos na suspendihin o bawasan ang fuel excise tax, pero posibleng sa kalagitnaan pa ng Abril ito maramdaman. Department of Social Welfare and Development DSWD magsasagawa ng special payout pagkatapos po na Semana Santa. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, para ito po sa mga tsuper sa Metro Manila na hindi po nakasama sa listahan ng pamahagi po ng 5,000 piso na ayuda. Partikular na rito ang mga tricycle taxi o ang mga motorcycle taxi rider, service delivery riders at mga driver ng TNBS, jeepney at tricycle. Samantala, tinig naman ng DSWD na hindi ito ang huling tulong na matatanggap ng mga tsuper sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Truck na may kargang buhangin bumangga sa Center Island na Mindanao Avenue Congressional Intersection sa Quezon City kanina madaling araw. Ayon sa driver ng truck na si Mark Castro, galing po siya sa Porang Pampanga at magde-deliver sana ng buhangin sa Quezon City
at ibinangga na lamang niya ito. Sa lakas ng pagkakabangga, nasira ang harapang bahagi ng sasakyan at halos ito'y tumagilid. Nagkalat din ang makargang buhangin at tumagas ang diesel na laman nito kaya dumulas ang kalsada. Pagdating po ng mga bus sa Via City Terminal sa Marikina City na antala dahil sa biyahe po ng mga barko. Kaya natin ang balita mula kay Mark Makalala. Mark, pasok. Masagang naghihintay ang mga pasahero sa BFCT Terminal sa Marikina sa kanilang mga biyahe sa probinsya. Sa ngayon kasi, delayed o dahan-sana ang pagdating ng mga bus. Ang paliwanag ng mga partner, dahan-sana ang dating ng mga bus dahil sa dahan ng mga biyahe ng barko. Nakamarito ang mga papunta ng Mindoro, Iloilo at Antique. Madalas naman ang mga departure ay nasa kanilang mamayang hapon at bukas ang galing sa terminal ng mas marami mga pasahero. Ang inyong pagkusok ay pangalan ng CMA. Super Radio, Pinagobertita, Pagdalo. Super Radio, DCWB, Pantay, Biyahe. Naman ng mga barko, pinaalalahanan ng Marina para sa ligtas na pagbiyahe ngayong Semana Santa. Ang detalye yan mula kay Manny Vargas. Manny. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. God bless. Paalam po muna po. Gagawa na po natin ng ibang video at ang ating susunod na mission. Paalam po.